Well, congratulations. And curious lang ako, how did you decide that the play will be set during the martial law period? I mean, it's really good, really, and it's giving martial law vibe. In contrast to say, if a play will be set during the Dirty Dragon War, you know, well, where actors probably have experience. Inisip ko kasi na i-present, kaya na may sistema kasi ng CCTV. Sa mga, kasi, diba? Sa mga murder. Diba? So yun palang tanggalin natin yung CCTV number. Tapos parang feeling ko kasi, ito yung panahon natin na kailangan natin na maging, kung saan na natin tinitignan yung, paano bumabalik lang tayo sa dati. May feeling akong gano'n na, kung ano yung dati, may cellphone na ngayon. So parang, umuulit-ulit lang tayo sa proseso ng gano'n. Tapos, iba yung 80s kasi, parang may iba siyang texture dating, tapos pati mga palabas, kilos ng tao, pananalita. Kahit sila lahat, binibigyan ko sila ng mga pelikula. O, panoorin nyo to. Yung mga 80s, tignan nyo magsalita, di ba? Iba yung ang nakakatas ng mga Tagalog nila. Kasi di ba mga Jugans ngayon, parang ang babagal, ang bibigat ng panga. So parang, ang dami talaga nilang pinapanood, kada may makita ako, popost ko sa kanila, tignan nyo yung Tagalog nito, tignan nyo to. Tapos, I also encourage them to watch other theater plays para ma-expose sa punta kayo sa ganito, punta kayo sa ganyan, nanonood din sila. Tapos pakinggan nyo yung pananalita din ng mga matatanda. Iba talaga yung katas ng Tagalog, ang ganda-ganda talaga. So, yung ganda. So, 1980s because masaya siya eh. 1980s. Diba? Parang wala tayong alam, diba? Parang gano'n. So, paano kung... Tsaka, mahirap mabutasan ng krimen. Yung gano'n. Kasi kung present nga, diba? Basta yun na naisip ko yung CCTV. Pag ginawa natin, nung tinanong ko sila, gawin natin ito 2025. May cellphone. Tsaka yung kapitbahay malapit. Yung pag-report na yung photo. Ang hirap ng murder.